So yun, good morning no. Tila na yung ulan no kasi ang agaw umulan ngayon dito sa Santa Rosa, tila na siya then ayun, hinatid ko lang to si Chiki dito. Chiki! Say hi to camera. Na. So, papasok na tayo sa warehouse. Late na nga pala ako kasi nantay ko pong tumila eh. Siyempre, halangan namang hindi pa ako nakapag-start magtrabaho, basa na kagad yung itlog ko. Tila muna. Akong bahala dyan, ma'am, sir. Maaga ako naman tatapusin yan. So yun, pangilang araw na ba na tawag dito, in-app messages pa rin, no? Ang ilang araw na bang bad trip ng mga SPX delivery rider. Ay nako. So yun, sana ibalik na ulit talaga sa text message, no? At ako'y busit na rin. Araw-araw na akong busit tungkol doon. So ayun, another day, another delivery. Okay, kakape muna ako dito sa kanto. Maginaw, maampo na naman kasi din. Susit na ako sa hub. Doon na rin ako magbabayag na. Kasi anong oras na. Para rectang ano na ako, area. Kasi pag inuwi ko pa yung parcel, may chance kasi na ano, babasa pa, di ba? Mamaya eh maganda sana kung nakabayag na yan, secured na doon sa sakong ginagamit ko. So yung mga link ulit ng mga ginagamit ko, lalagay ko ulit dyan, bahala kayo. Link ng gas treatment, no, yung carbon cleaner, link ng ultimate waterproof na sako pang delivery, at saka link ng Delagol, langis ng malulupit. So ayun, kape muna ako dito, mamaya na lang ulit. Siguro pag nasa hub na o nasa area na. Tignan mo, naglagay ng ano, convertible. Taki na, ito na, Honda Beat convertible. Sino may kasalanan? Si Araneta. Oh, hindi ako. Siya may gawa niyan. Automatic yan eh, no? Kusa naangat. Ulaga magkabit ng payo mabuta. Wala, isa lang to. Kaya kay Tuaso, tingnan mo. Wala pala rin si Puma eh. Ginata na pasok eh. Huwag maglagay ng Pasok payo. muna. Pasok muna. Oy! Pala yun nga, no? Kakalabas ko lang ng warehouse. Anong oras na? Ngayon lang kasi tumila. So, 120 rin ang first wave ko. Ayun nga, kahapon nga may nangyari, no? Umaga, okay, dala ko yung parcel, 3. May lumabas na, ang tagal ko nagtawag. May lumabas sa bata. Wala daw dun sa bahay, umalis daw. Sabi ko, anong oras ba uuwi? Hindi daw niya alam, balik lang daw ako mamaya. Kasi wala naman daw, sabi ko, may iniwan ba? Wala daw iniwan. Mura lang yung parcel. Wala pang, parang 72 pesos lang yung 3 parcel na yun. Kaya sabi ko, sige, balik ako. Pagkuha ko ng second wave, nadagdagan pa yung parcel nila. O 4 na. Pero yung halaga ng 4 na parcel na yun, parang wala pa atang 100 eh. So nagtawag ulit ako. Sabi ko, to, nandyan na ba? Sabi, kuya, wala pa po eh. Sabi ko, nasan ba nagpunta? Nagpunta daw sa kaibigan at hindi daw alam kung anong oras uuwi, kung gabi daw o baka bukas na daw umuwi. Kasi syempre ako, nandun ka lang naman sa kaibigan mo, 4 yung parcel mo, ay pipilitin kitang kontakin, no, para magawa ng paraan. Magkano lang naman ay GCash mo, diba? Eh wala, hindi matawagan. Tapos kanina nag-text, huwag daw ako magmumura sa harap ng bata. Sabi ko, ma'am, kung gusto mo, kausapin natin yung katabing bahay nyo, kasi nandun siya nung nagtatawag ako, nung kausap ko yung bata.
Kasi nagsusumbong daw sa kanya. Kung nakakaselan daw ako sa delivery, ibigay ko na lang daw sa iba. Sabi ko, kasi ganito ma'am nireplyan ko siya. Lahat ng number mo sa akin, tinext ko, tinawagan ko, hindi ka nag-reply. Nag-chat ako sa in-app messages, hindi ka rin nag-reply. Tapos ang sabi niya, nasa trabaho daw siya, kaya daw hindi makapag-reply. Sabi ko, nasa trabaho yan, sabi nung bata. Nagpunta ka sa kaibigan mo. Sino ba? Sabi ko, sino ba ang nagsasabi sa inyo ng totoo? Ngayon, hindi na nag-reply. Diba? Madali lang naman Madali lang talaga. Pag umorder ka, o kung nasa trabaho ka naman kasi, hindi ko naman naipipilit yung sarili ko Diba? O nasa locker yung cellphone mo, hindi ka pwede mag-cellphone sa trabaho. Walang problema sa akin yun. Pero yung sasabihin ng kasama mo na nasa kaibigan ka lang, na umalis ka lang, na punta ka sa kaibigan mo, diba? Tapos ngayon ako pa ako pa yung hassle mag-deliver. Kung nakakasela ako mag-deliver, o ba, sino ba nagsasabi sa inyo ng totoo? Ewan, mamaya na ulit, serya. Eto, kanina ko pa iniisip to Kanina ko pa iniisip to. So nakarating ako sa kanila between 10 AM and 11 AM. Wala ka na sa bahay. Tapos kahapon no? Tapos bumalik ako ng hapon, inaanan ko ulit, wala ka pa rin. Tapos nag-text ka sa akin past 10 ngayong araw. So ibig sabihin, nagtrabaho ka, straight duty ka? Aba ma, malupit po. No, ingat lang kasi ang alam ko mga nag-i-straight duty, mga security guard, agad lang ang alam ko na mga nag-i-straight duty. Kung nag-i-straight duty ka madami, ingat, baka sumobra sipa. Hindi daw niya ako paniniwalaan. Mas paniniwalaan pa rin daw niya anak niya. Wala naman nagpupunilit sa inyo na paniwalaan ako. Yan ang gusto niya Ay naka. Sabi nung anak, nagpunta sa kaibigan. Tapos ngayon, ipinipilit niya nasa trabaho siya ng 24 hours. Ha? Kasi hindi ko makakalimutan yung sinabi nung anak Kuya, wala, nasa kaibigan, nagpunta po doon. Baka mamaya pa pong gabi uwi. Tapos ikaw ipipilit mo, nasasabi mong galing kang trabaho na 24 hours kang nawala. Grabe yung employer mo. 24 hours. Yun na. Ewan ko. Kasi tulad dyan ngayon, no? Hirap kang gumawa ng paraan. Yung customer ko nga isa nasa Korea, nagbabakasyon doon, pero na-receive yung parcel. So yun nga, nagbalita nga pala yung kasama ko na dito sa Tagapo, nag-chat siya sa GC na bumalik na nga daw yung text message, so wala na naman na akong time na mag-text at minano-mano ko na isa-isa. So bukas ko lang tetestingin kung totoo. Sana. Kasi ito para sa mga customer na kala mo kung sino. Tigil-tigilan nyo na yung pagiging entitled nyo, guys. Sa totoo lang. Kasi alam nyo kung bakit. Ang dami kong customer na nakakaangat sa buhay na dapat talaga nire-respeto yung mga yon. Puro may pangalan yon, puro kilalang tao, pero maayos sila, mabait kausap. Shopee po. Tama po ba? Palawan? Yun.
akin lang naman, no? Ay pag-usap kayo na maayos, no? Kasi papaliwanag ko sa inyo bakit ayaw namin ng hassle delivery, bakit kailangan nagagalit kami pag ilang araw na lumilipas yung parcel, bakit kami nagagalit pag nababaho yung parcel, lalo na pag marami. Kasi kine-question kami sa warehouse kung bakit marami kaming balik. So ngayon, bakit ano ilalagay naming reason? Diba? Ano yung papaliwanag namin sa warehouse? Wala kayo? Kasi nag-aayar kami pagbagsak kami para lang maintindihan nyo, diba? Isipin nyo yun. May mga customer akong doktor, engineer, mga kilalang businessman, mga negosyante, mga nakakaangat sa buhay. Pinakitaan ba nila ako ng hindi maganda? Hindi. Diba? Kahapon nga pinakain pa ako sa loob ng bahay, invited pa ako. Tinext pa nila ako na maaga noon, ako doon ako kumain ng lunch. Diba? Kasi yung mga yun, legit na nakakaangat talaga sa buhay. Pero hindi ako nakakita sa kanila ng pangit na pakikitungo. Kasi ito pansin ko kung sino pa yung mga entitled, sila pa yung, alam mo na. Diba? Kaya ako, hindi rin ako naniniwala na pag mayaman, yun yung mga feeling entitled. Hindi ako naniniwala masyado doon kasi marami akong customer na ganyan, pero minsan hindi ko sila nakita na binanggit nila na yung pangalan nila. Minsan hindi ko narinig sa kanila, delivery rider ka lang, doktor ako. Engineer ako, doktor ako, delivery rider ka lang. Marami akong business, ikaw delivery rider ka lang. Wala akong narinig sa kanilang ganun, guys. Bagkas naiintindihan nila yung pinupuntok lagi. Bukas lagi yung isipan nila. Kung sino pa yung mga ewan, nangungupahan nga lang diba? Ewan ko sa inyo. Nag-grant. Pero ayun lang naman guys, no? Ayun lang naman. Sana madaan sa maayos sa pakiusapan na pag-uusap, no? Hindi ko naman sinabing paniwalaan nyo ako. Pero kung ano yung nangyari kasi, yun yung sasabihin ko. Kung ano yung narinig ko, yun yung sasabihin ko. Syempre, sinabi ng anak mo, ng kasama mo sa bahay na magpunta ka sa kaibigan mo, ayun yung paniniwalaan ko kasi yun yung sinabi. Iyon, nandun ka lang naman sa kaibigan mo, gagawa natin ng paraan yung parcel mo para ma-receive mo na ngayon. Tapos kung nasa trabaho ka, sino ba paniniwalaan ko? Diba? So yun lang naman, no? Punong-puno na naman ng rant ang aking vlog. Kaya tapusin ko na dito kasi maghahapit na ako. Anong oras na ako nakapagsimula, then ang dahil pa nung parcel. Buti nga uminit na So yun, pagpasensyahan nyo na itong vlog kong to Pero syempre gusto ko lang naman ilabas yung sarili ko, at sa inyo ko lang nagagawa yan. So yun, ingat kayong lahat. Tulad na sinasabi ko, pag-ingatan na yung mga sarili. Napag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo.